Babalik tayo ngayon guys. Dito tayo sa Kingsway Mall guys, no. Umihi muna ako guys, sa CR ako guys, no. So, yung sinabi ni Dan Fernandez na ang Igorot ay hindi Pinoy, ay hindi Filipino guys. So tama rin naman siya guys, no, kasi yung mga Igorot hindi naman yan Filipino. Tama si Dan Fernandez, no. Siya lang, ang Igorot lang ang naiiba sa mga Tagalog, Cebuano, yan, mga Filipino yan guys, no. Yung Igorot hindi talaga Filipino. May punto rin si Dan Fernandez. Sayang natalo siya guys, no. So, yan kasi yung problema ng mga tao. About sa politika. So kinukontra nila yung sinasabi ng mga politiko kahit hindi naman sila politiko guys, no. So tama yung sinabi ni Dan Fernandez, so shoutout sa iyo Dan Fernandez. Yang si Dan Fernandez yan ay action star yan guys, no. Sikat yung palabas niya guys, no. Minsan rin naging kontrabido siya, pero sa uli ay tinulungan niya yung bida. So, ayan guys, mga salidan, mga movie ni Dan Fernandez guys. Pasensya guys na nakabisaya tayo guys. Mga movie ni Dan Fernandez, maganda rin naman guys, no. May movie akong napanood sa kanya na Cobra yung title guys, no. Ayan guys, mga tao kasi pagkalamero hindi nila nga alam yung politiko, sumasali pa sila sa ganyan guys. May mga taong ganyan guys na okay lang naman na mga panya, wag lang manira ng ibang politiko. Okay lang kung sila sumira sa politiko, at least politiko sila, hindi sila normal na tao na parang botante, hindi ganyan guys, no? Mga taong ganyan guys, wag nyong pinapakialaman yung trabaho niya kasi politiko siya. Normal sasabihin niya yan guys, no. Ayan guys, antay tayo ng bus. Hindi ko naman kinukunta yung DDS supporter guys, no? Pero kasi guys, yung problema kasi nila guys, kinukontra nila yung sinasabi ng iba. Kasi kalaban daw yan ni Duterte. Wag na lang kayong sumali kasi madadamay lang kayo sa gulo. Ang isipin nyo, mga kampanya na lang kayo. Suportahan nyo yung kung sino yung iboboto nyo. Wag kayong mangialam sa buhay na may buhay guys, kasi decision nila yan. May mga taong pagkaalamero na porkit didiis siya, may sasabihin siya sa kalaban ni Duterte guys. Hindi guys, mali yun.
Ano yan? Baguhin nyo yung ugali nyo. Huwag puro kayong ma-pride. Mga tao kasi ngayon ma-pride eh. Utak nila ay ewan ko kung saan nila nilagay yung utak nila guys. Yun kasi yung problema nila guys. Yung nangingialam guys. Nagkikisali sa politika guys. So yan guys. Huwag kayong mangialam guys kasi hindi nyo alam. Nakisali kayo pero yung nasa likod niyan ay may impluwensya pala. So huwag kayo magkialam para hindi kayo madami sa gulo. Hayaan nyo lang yung mga politika na may gagawin sila, no? Hindi naman natin hawak ang buhay ng iba, no? Mas mabuti pang hayaan nyo lang yung kalaban ng mga Duterte guys. Huwag nyo yung pansinin. Hayaan nyo lang. Okay lang mga kampanya kayo. Huwag nyo sirain. Kasi kayo sa bandang huli kayo ang talo guys. Di porkit kalaban sila ni Duterte papatulan nyo. Mga taong ganyan ay isip ang isip nila ay nasa talampakan guys. Ako guys DDS supporter talaga ako guys. Okay lang naman sa akin na may mga politiko na ganyan guys. Kasi kanya-kanya lang yung diskarte guys, no. Huwag mong pakialaman kung anong diskarte nila. Hayaan niya sila. Kung sisirain nila yung plataforma ng DDS, so hayaan nyo kasi politika sila. Normal lang yan sa politika. Hindi yan mawawala guys. Mga tao mas mabuti pang manahimik kayo. Okay lang mga kampanya, wag lang kayong sumali sa politika. Kasi may stress lang kayo guys. So yung tungkol kay Lito Lapid, sinabi nila na dinaya raw. Hindi guys. Hindi yan totoo guys. Hayaan nyo kung anong diskarte nila. Kasi sa bandang huli, sila rin ang makakarma. Hindi yung mga DDS supporter guys. Huwag lang kayo mangialam guys, no. Mga problema kasi sa mga tao pakialamero guys. Yan ang hindi ko gusto guys sa ugali ng Pilipino. Tapos yung mga Pilipino kino-compare pa yung Pilipinas sa ibang lugar. Mas mabuti pa raw tumira sa ibang lugar kasi walang korap. Sus, walang ang korap sa iba. Normal lang yan may korap, no. Hindi naman yan maiiwasan. Ano akala mo sa politika? Walang korap magiganap? Mayroon guys, normal lang yun guys. May mga ibang tao talaga na Pilipino nga yung dugo pero yung ugaling ibang lahi. Kino-compare nila. Mas mabuting yung tumira sa Pilipinas kasi hindi mo malalaman yung tax kaysa dito. Malalaman mo nga yung tax. Problema ka naman kung paano mo yung kukuhanin na tax. Mga taong ganyan, huwag kayong compare. Kayo nga nagsabi, huwag kayong magkukumpare. Sinabihan nyo nga yung anak nyo na
Hindi yan maganda yung magko-compare. Tapos, kayo lang din naman ang magko-compare. Di ba? Utak talaga nyo ipis. So, sa hindi pa nakasubscribe sa yung YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Aaron Caraldi, and don't forget to click the notification bell na all para updated ka lagi sa aking mga vlog. So, pindutin nyo rin yung like para naman marami tayong like guys. No? So, kayo, manahimik na lang kayo. Huwag kayong puro compare ng compare. Tapos, mas safe pa daw sa ibang bansa kaysa Pilipinas kasi maraming adik sa Pilipinas. Hindi, mas marami nga dito sa ibang bansa kaysa Pilipinas. Buti pa sa Pilipinas, may tutulong sa'yo. Dito, mayroon nga tutulong, kaso lang, hindi mo kasi sila kilala. Okay lang kung sa Pilipinas kasi kapwa mo naman yung tutulong sa'yo. Hindi ka na mahirapan mag-English. Pero kung Tagalog ka, sa Tagalog ka na lang tutulong guys. Hihingi ng tulong guys. So, nandito na yung bus guys, no. Sasakay na tayo guys. Thank you. Ayan guys. Pauwi na tayo guys. Pero babalik muna ako guys. West Edmonton Mall kasi punta tayo doon. Lalakad lang guys. So ayan guys, no. Problema kasi sa mga tao guys ay utak ipis guys, no. Hindi nila alam yung pinapakialaman nila ay may plano sa'yo, di ba? Hindi na lang kayo mong alam. Mas mabuti pang panahimik naman kayo guys. So dito muna natapos yung vlog natin guys, no? Please subscribe my YouTube channel, Aaron Caraldi, and don't forget to click the notification bell down para updated ka lagi sa aking mga vlog. Have a wonderful day and have a nice day. Keep safe. See you for the next vlog. Bye bye. Peace out.